So dito po, yung ibig ko sabihin dito, kasama yung mga tao na nakakasama mo sa negosyo. Kunyari, are you an incorporator of Pharmaly Biological, sister company ng Pharmaly Pharmaceutical? Mr. Chair, gusto ko lang po i-clarify. Ang Pharmaly Biological at Pharmaly Pharmaceutical ay hindi po yan sister company. Ano po siya? Hindi po. Magkaibang identity po ng dalawang company na yan. Hindi po yan sister company. Kung sasabihin niyo po may interlocking director po siya, ang biological kung saan po ako incorporator, ay nauna po yan na na-incorporate. During lang nga po ng 2022 na Blue Ribbon Committee sa Senate po, saka ko lang nga nalaman na may Pharmaly Pharmaceutical. Na naging part, dun sa biological, naging part kayo. Sa pharmaceutical, yes, hindi. Hindi okay. po. Wala po akong kinalaman po sa pharmaceutical. Hindi rin po ako director at wala rin po akong shares po doon. Okay. Then let's go to the other companies na nakalagay dito sa amin na part ka. So, una lang, itatanong ko, yung Pharmaly Philippine Holdings ay subsidiary ng Pharmaly International Holdings Company. Tama po ba yun? Hindi po. Wala naman pong Pharmaly Holdings po eh. Ang mayroon lang po, Pharmaly Biological at yung isa po ay ang Pharmaly Pharmaceutical. Pero kayo po yung treasurer ng Pharmaly Biological, kung saan pinirmahan nyo yung treasurer's affidavit na nag-certify na at least 25% of the authorized capital stock of the above-mentioned corporation has been subscribed and at least 25% of the subscription in the amount of 10,300,000 pesos has been paid. Tama po ba? Mr. Chair, hindi ko po ngayon dala yung documents ko, company documents namin sa Pharmaly Biological. I'll check po kung ang amount po ba ay 10 million. Kasi ang alam ko po, maliit lang po ang capital niyan kasi magsa-start up pa lang. At failed investment po yan. Failed investment? Yes, Mr. Okay. Chair. Okay. Pero alam po ninyo na ang chairman dito ay si Tony Wang. Hindi po. Na wanted sa Taiwan for securities fraud, embezzlement, kanyan. Hindi po. Niyo alam yun? Hindi po. At wala po sa biological na Tony Yang. Wala Tony Wang. po. Wang? Wala po. Okay. Mr. Chair, I would like to manifest that the story here is a certain Wang Mingliang and Tony Wang falsified accounts and financial statements to get Pharmaly listed on the Taiwan Stock Exchange. Notably, and using Pharmaly's listing in Taiwan, Tony Wang set up 3 overseas subsidiaries in 2016, namely Farmback Biological, PTE, and Farmtech Biological, PTE in Singapore. Coincidence yun in terms of the company names. At syempre, maraming nakakilala kay Wang Zuyen at Tony Wang, at makikita naman natin sa balita, tulad ng kanyang ama, wanted din siya sa Taiwan for stock manipulation. Ngayon, i-reiterate ko, at any given time, hindi nyo po siya na-meet or nakilala tungkol dito sa Pharmaly. Tama po? Si Mr. Chair, Tony sorry. Wang. Hindi po. Hindi. Okay. Sige. So, Mr. Chair, ipapaano ko lang na i-check, pwede nyong ibigay sa amin yung record after nito? Sa biological, Mr. Chair? Sa Yes po, I will po. Thank you. So we will hold you accountable to that. Thank you, Ms. Rose Lin. In 2021, a known business associate, si Wang Zuyen, kilala po ninyo? Isa po sa mga incorporator ng Pharmaly Biological. Ng Pharmaly. I would like to manifest, Mr. Chair, that in 2021, Wang Zuyen, a known business associate of Ms. Lin, and she just acknowledged it right now, was already wanted in Taiwan for stock manipulation. Nonetheless, in 2022, appointed pa rin siya as president of Pharmaly Pharmaceutical, evidenced by the 2022 GIS of Pharmaly Pharmaceutical. Ang inaano dito, you were also involved. Were you involved with that or will you deny it again? Hindi po ako involved. At saka, Mr. Chair, gusto ko lang i-clarify yung sinasabi niyo po as presidente pa rin siya until now ng Pharmaly Pharmaceutical.
Again, Not biological, di ba? Not biological. Again po, i-clear ko lang na hindi po ako part, hindi po ako director, wala po akong any shares sa Pharmaly Pharmaceutical. Salamat. Okay. My next question naman is related already to your business associates. Do you know or have you met si Mr. Michael Yang? Yes po. Business partner po. At parehas na Michael Yang na naging economic advisor ni President Duterte, tama po? Tama, Mr. Chair. Siya rin yung chair ng Philippine Full Wind Group of Companies, tama po? Dati po, yes po. Kung saan ikaw, si Gerald Cruz, si Hong Jiangyang, na kapatid ni Michael Yang ang nag-incorporate. Tama po ba? Yes po. Kasama nyo din dito si Jason Uson at Yukin Zheng na nakabase po sa Davao. Tama? Tama, Mr. Chair. Alam po ba ninyo kung ano yung DCLA Plaza? Miss Lynn? Ang alam ko po, DCLA Plaza is mall po yun eh. Mall po. Yes po, Mall Mr. po siya. Chair. Nakapunta na po ba kayo doon? Nakapunta po ko once. Once. Okay. Ayon po kasi kay Arturo Las Canas, madami daw reports na maraming shabu dealer na nag-operate sa lugar na yon at kung saan nakakakita daw ng mga courier na papasok-pasok at lalabas sa DLCA Plaza. Ngayon, kung ganitong mga business, kung kayo po yon bilang isang businesswoman, mag-invest ba kayo doon? Kung may alam kayong mga gano'n na reports. Mr. Chair, kung alam po ko lang po na may mga reports na ganyan, of course, being a businesswoman, hindi ka po mag-i-invest. Okay. Pero malaki yung involvement ng mga kanegosyo mo dito, Miss Witness. And in fact, itong si Michael Yang at si Hong Jiangyang ay incorporators ng DCLA Plaza. So andito yun niya, kasama yung amended articles of incorporation ng DC Plaza. At itong mga kasosyo mo din na sila Jason Uson, Yukin Zheng, Hong Mingyang ay na-involved din sa DCLA Plaza sa pamamagitan ng pag-subscribe sa increase ng capital stock nito. Kumbaga dumagdag pa sila ng puhunan nila dito. Aware po ba kayo dito, Miss Lynn? Mr. Chair, hindi po ako part ng DCLA. So kung ano man po yung gawain nila sa DCLA, ay hindi ko po alam. No, kaya ako pinapapaliwanag sa inyo kung ano yung best practices ninyo, kung bakit kayo naging successful na negosyante, di ba, is kung paano yung due diligence process ninyo. Di ba? Yeah. And ang akin kasi, sa amin dito, karamihan na nagnenegosyo dito, kung hindi maganda yung reputasyon, kadalasan, hindi mo talaga itutuloy yung mga katransaction mo. Ngayon, ang next question ko po, shareholder po din ba kayo ng Paili Estate? Or Paili ba o Paili? Mr. Chair, Paili po. Ano po? Paili. Paili. Okay, so Paili Estate. Tama po ba, shareholder po kayo? Yes po, Mr. Chair, tama po. At kilala po ito dati bilang Paili Holdings Corporation. Kung Tama. saan incorporator kayo, in short, may-ari kayo. Owner? Tama po, may shares po kami. Okay. At si Michael Yang din po ay konektado dito dahil incorporator siya ng Paili. Tama po? Pati ang kapatid niya na si Hong Ming yan. Yes, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, kung mapapansin din po ninyo, and Ms. Witness, na ang shareholders ng Paili Holdings ay kaparehas din ng iba pang mga individual at kumpanya na pinag-uusapan po natin kanina. Pwede ko ba itanong, sino po, Mr. Chair, Madam Witness, sino si Ami Nono Clokingan? Si Ami